mga kapuso, nagsasagawa po ng pagdinig ngayon ng MTRCB kaugnay pa rin sa reklamo o kaso ng mga Tulfo Brothers. Pakinggan po natin. Under suspension starting Wednesday to Friday for all live shows. Sir, clarification lang, walang binabanggit ng MTRCB na may na-violate yung Tulfo Brothers dun sa PD 1986? Wala pa dahil ongoing pa ang kasong ito. So, na-preventive suspension po dahil habang dinidinig yung kaso dahil on its face doon sa presentasyon ng MTRCB Legal Counsel na sabi na nga na may probable cause, malinaw naman na merong mga utterances na hindi natin ma-deny, merong talagang may nabanggit, no? At noted also yung ibang sinabi rin ng TV5 for the board to consider yung kanilang official statement on the matter. So the panel deemed it fit to to protect the public in the best interest also of the public and to prevent any further violation. The panel opted to impose this 20-day preventive suspension. Sir, meron mo bang sinabi yung TV5, yung kanilang mga, bakit hindi dapat sila mag-suspend? Ano yung defense nila? Meron mo ba silang point? Meron silang, may bawat panig, may argumento, no? We are not just at liberty right now because yung naging preliminary conference, naging halo-halo yan eh. Meron dyan na may off the record, no, etc. Although ang malinaw dun sa record that they all throughout the proceedings, they have manifested first that they themselves have undertaken, we're quoting their lawyers, the self-regulatory measures in the form of the 3-day suspension of the 3 gentlemen for all live shows until Friday, which is tomorrow. Second, they invited or called to the attention of the ad hoc committee that they have already issued an official statement disclaiming any responsibility for any utterances or statements made by the Tulfo Brothers, and that these do not constitute the personal opinion of their network. They also, on specific dates and programs, one in radio and in some TV shows over TV5 or Action TV, they also said that in behalf of the Tulfo Brothers, one of them, if I'm not mistaken, Mr. Erwin Tulfo, had also expressed his apology in public. Yes. Sinabi niyo yung 20-day suspension, preventive suspension, habang piniligis nila nila. Paano kung sa solution yun, na meron talagang gravity, mas mabigat yung gravity ng ginawa nila. Consider, likely ba yung suspension o meron pang mas mabigat na kami? Yung preventive suspension, yan ay tinatawag na kumbaga ancillary remedy, pantulong lang ngayon, panandali ang relief, kumbaga, paracetamol ng batas na hindi pa natin alam kung anong yung malalim na karamdaman, kumbaga. So, after that, magkakaroon ng determinasyon na isang final decision kung saan, kung convince yung panel na nagkaroon ng paglabag, doon ilalagay o ilalathala yung talagang magiging mga sanctions. Attorney Toto Villarreal, live po kayo sa Balitang Hali. Ito pong 20-day suspension, ito po ba yung indikasyon ng severity ng possible offense na nagawa? Hindi to judgment dun sa severity ng offense in the sense na meron tayong finding already of guilt on the part of the program. Remember na ang ating pinagtutuunan dito ng pansin ay hindi yung legally ang jurisdiction ng MTRCB ay sa programa at ang not the host at yung network. So ang nagiging issue dito is whether or not the network was remiss. It was remiss or was negligent in trying to prevent something or they're at fault, no? So whether it's so yung fault dito ang ating inaanalisa ay for determination by the MTRCB is the network. Para hindi lang magkagulo, magkaroon lang ng mas malinaw na pananaw yung mga tao. Hindi po ang mga personalidad kundi ang programa. Yung programa po. Tama po 'yon. At gaano po katagal uli ang posibleng itagal pa nitong kaso na ito, sir?
Hopeful kami dahil sa kooperasyon naman ng MTRCB Legal Counsel at ng TV5 itself na magkakaroon tayo ng resolution nito sa mabilis na panahon. In fact, as early as Monday. Kung pwede lang raw bukas, pero walang opisinang MTRCB pag Fridays. So, Monday, hearing na naman tayo ulit. At posibleng sa Monday magkaroon na ng resolusyon. Kapag with the due cooperation of the parties, they can simplify issues, they can simplify yung kanilang mga argumento, come up with stipulations. Bakit hindi? Penalties on the network, kasama ba yon sa jurisdiction nyo? Kasama po yun, yung pwedeng mangyari ay gaya ng sinabi namin, ang batas po ang nagsasabi nito, hindi kami, tagapag-implement lang kami. Meron pong posibilidad ng suspension ng programa, yung suspension as a sanction, no? Not as in preventive in character, bilang parusa na. Suspension o depende sa circumstances kung gaano katagal. Meron rin pong kapangyarihan ng MTRCB na mag-impose ng fine doon sa network and other self-regulatory measures, no? Iba't iba po 'yan. May mga measures na meron po kami mga kaso dito na minsan pinapa-seminar ulit yung mga personnel para maintindihan kung anong ibig sabihin ng PG, SPG, mga ganun. Iba-iba po. So, yun. Maximum po ng cancellation of the program. Cancellation po. Yes. Attorney, question lang. Sabi niyo kanina, it's the program, ano? Joel Grossi po from Radyo 5. Pero yung doon sa tatlong host kasi, yung mga binitawan nilang Alright mga kapuso, yan po ang press conference ng MTRCB kung saan sinabi po ng MTRCB na ang programang T3 na kinabibilangan ng magkakapatid na Raffy Ben at Erwin Tulfo ay isinailalim sa 20-day preventive suspension ng MTRCB. Tama partner, dahil wala silang kontrol sa mga personalidad. Ang nasuspende ay yung mga personalities na nag-host itong show at KBP na ang bahala dito sa mga personalities naman na involved na magkakapatid na Tulfo Brothers. Sa 20 araw ngayon at ang pagpapatuloy ng hearing ay sa Lunes na ng susunod na linggo. At tinawin rin natin partner na yung 20-day suspension so far preventive pa lamang yan. So after nung series ng hearings o ng mga pagdinig, baka isa pang suspension o kaya gaya ng sinabi ng MTRCB, posibleng cancellation. Pero yan ang pag-uusapan pa nila.